Shoutout kay Jervin Chris, Katsakino Dukusin, Romeo Conchada, Juan Solege, Anthony Alon at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ang balita natin ngayon, posible na ang Barangay Ginebra ay kumuha ng isang free agent bago maglaro doon sa first game nila para dito sa Governors Cup. Nag-open na kahapon yung Governors Cup kung saan nanaig ang Meralco Bolts kontra dito sa Magnolia Chicken Templados. Ang Ginebra hindi pa maglalaro pero sa ngayon posible na kumuha ng isa pang guard itong Ginebra bago magumpisa itong laro nila sa Governors Cup para masiguro na magiging handa talaga sila. At posible na ang kunin nila ay ang free agent na si Frankie Johnson. Itong si Frankie Johnson ay huling naglaro dito sa PBA para dito sa Meralco Bolts at sa Rain or Shine Elasto Painters. At ngayon, mukhang ito ang tinitignan ng Barangay Ginebra na kunin nila dito sa kanilang lineup. Itong si Frankie Johnson ay kilala yan bilang isang scorer lalo na nung siya ay naglalaro para dito sa PBA D-League. Kaya tignan natin kung ano magagawa niya pag siya ay nakuha ng Ginebra. Nag-average ito ng 23 points doon sa D-League pero hindi masyadong nabigyan ng pagkakataon dito sa PBA. Pero kung sakasakali masasabi natin talagang malaking bagay itong si Frankie Johnson kung bibigyan ng pagkakataon dito sa Barangay Ginebra. Kapag nakuha nila yan, pwede nating masabi na itong Ginebra ay magkakaroon ng mas malalim na bench at yan ang kanilang kinakailangan ngayon dahil alam nga natin may mga injuries dito sa guards nila. So kung sakasakali na itong si Frankie Johnson ay mabigyan ng pagkakataon dito sa Ginebra, posible na magkaroon ng isang additional pang potent scorer itong si Coach Timko na magagamit na makatutulong dito kay Justin Brownlee, Scotty Thompson, RJ Abarientos at sa iba pa nilang guards. At dahil free agent yan, madali yang mapapapirma ng Ginebra. Nag-open na itong PBA at nakita natin na naging resulta kung saan nanalo itong Meralco Bolts kontra dito sa Magnolia Chicken Templados. Maganda ang pinakita ng dalawang koponan at nakita rin natin kung paano ginamit yung tinatawag na 4-point shot. Naging okay naman ang resulta ng 4-point shot para dito sa dalawang koponan. Nakita natin na nagamit nila at hindi naman pinupuwersa. Pero sa bandang huli, syempre ang titignan dyan kung sino nanalo at sino natalo. At nanalo ang Meralco. Parang ibang-iba na itong Meralco Bolts kontra sa dating mga team na napanonood natin. Ang laking bagay talaga nung nanalo sila ng kampinato para nagkaiba yung kanilang confidence. Kaya ngayon makikita natin dito talaga na kung pag-uusapan natin yung quality ng lineup nila, kayang-kaya na nilang sumabay dito sa SMC talaga. Hindi basta-basta ang Magnolia dahil kinuha nga nila si Xavier Lucero para lumakas yung lineup nila. Naka 7 points naman si Lucero so okay naman yung kanyang performance. At ito si Glenn Robinson, hindi naman natin matatawaran yung husay niya. Nagkataon lang talaga na malakas itong ginawa ng Meralco Bolts. Kaya abangan na lang natin kung ano ang magiging sitwasyon dito para sa Meralco dahil mukhang ang ganda ng opening nila. Sa panig ng Magnolia, kahit natalo sila doon sa first game, well, first game pa lamang yan. Alam natin matagal itong PBA eliminations. So, marami pang pagkakataon para mag-adjust yan. Pero syempre, kung ikaw ang coach, gugustuhin mo na sana nanalo ka agad para magkaroon sila ng adjustment. Pero, as it is, pwede nating masabi na itong Magnolia kahit natalo, at least maganda pinakita ng team nila. At itong si Robinson na okay na import yan, walang duda. Kinakailangan lang talaga siguro na magkaroon pa ng additional scoring support para naman mabigyan ng tulong itong kanilang import. At syempre mas mahigpit na depensa dahil ang taas ng score. Alam natin na Meralco hindi ganyan yung tipo ng kanilang talagang nilalaro.